Good morning mga ka-supermom. It's new day, it's daily routine, it's cooking time. So lunch time na, it's 11:30 in the afternoon. Morning pa pala. Okay, medyo maaga tayo magluto ngayon kasi gusto ko magpahinga ng maaga. Ayan, naggisa na ako ng sibuyas, bawang, and then maglalagay na ako ng paminta. Yan. Tansyameter lang yan guys. Tapos maglagay na rin ako ng asin. Bakit ako maglagay ng asin? Kasi ilalagay ko ng ating sahog. 1/4 giniling at saka 1/4 din na, ay di pala, mga 150 grams sa manok. Lang, gusto ko lang mix ano, na sahog. Ayan. Isang kutsa lang natin to. Yung super golden brown na siya. Na yung halos masunog-sunog na. Ayan. Para mas masarap ang ating timpla. And then, maglalagay na rin ako ng cubes. Walaan nyo na lang kung anong cubes yan. Basta cubes. Kasi maraming brand na cubes. Diba? Ayan. Ganyan ako magluto guys. Eh, iba-iba naman tayong style and preferences sa pagluluto. Ako ganyan ako magluto. Inaasinan ko na kagad. Kasi may nakikita ako na saka lang nag-aasin kapag kapaluto na. Ako ayoko ng ganun kasi yung itong sahog walang lasa. Kasi hindi nakakapit yung lasa kagad sa laman o sa sahog. Pag late mo na ilagay yung panimpla. So ako, habang ginigisa ko, nilalagyan ko lang ng konting asin. Konti lang naman. Kasi ang final touching sa sa lasa, syempre sa dulo pa rin ang pagluluto. Diba? Bago tapusin ang pagluluto, magte-taste tayo. Taste sample kung tama na ang timpla ng ating niluto. So, habang sinasangkot siya natin ang ating ginisang sahog, magtsaa muna tayo. So it's time for halo-halo para magpantay ang luto. Yan. Mga 5 minutes pa. Sangkutsado na ito. So while sinasangkutsa ko ang ating sahog, maglalagay na rin ako ng paunang kalabasa. Why? Kahit sa pakbit ganyan ang ginagawa ko. Why? Dudurugin ko yan para mas malapot at mas malasa ang ating munggo. And by the way, na pre-cook ko na pala ang ating munggo or nailaga ko na kanina pa kaya durog na ito. Habang naglalaba ako kanina, sinalang ko na siya. Kasi para hindi na ako matagalan magluto. Kaya nilaga ko na siya kanina. Kalahating kilo lang to guys kasi kukunti na naman lang kami. Hanggang hapon na rin ito. Yan ang ginawa kong sekreto para mapabilis ang ating pagluto ng munggo. Yan, gagawin natin hanggang sa mag-golden brown ang ating laman. Ang purpose ko, mga ka-supermom, bakit ko gino-golden brown ang ating karne? Para walang lapsa at mas malinamnam siya. Ito pala ang sahog ng ating nilagang munggo or ginisang munggo. Fresh from the backyard farm ni Tita Lori. Sponsored by Tita Lori. Talbos, dahon ng kamote. Ahay, kalungkot ng ating okra. And then, mag-aagawan kami sa okra guys. Kasi 5 piraso lang ang aking okra. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces. And of course, hindi ba kukumpleto ang ating munggo kapag walang maraming bagong pitas na dahon ng malunggay. Ito na mga ka-supermom ang hinanap kong sangkotsa ng ating sahog. Ganyan. Golden brown na yung halos masunog-sunog na siya. So, it's time na para ilagay na natin ang ating nakalaga na munggo. Ay, kabigat. Yan. Hintayin lang natin ito kumulo. Pag kulo, dudurugin na natin itong kalabasa na nauna bago natin ilagay itong kalabasa naman na sahog talaga siya. Kasi ito dudurugin ko to. So balikan natin to mga supermom pagkakulo na.
habang hinihintay ko na kumulo, maglalagay ako ng oyster sauce. Ayan. Ito optional lang ha. Pwedeng maglagay, pwedeng hindi. Eh, meron naman ako, maglalagay ako. At meron akong tirang pinirito. I-freezer ko to, kaya ipapainit ko na lang. So, merong pamaris ang ating ginitang munggo. Pritong galunggong. Galunggong babae ito malapad, kaya malalaki siya. Hindi siya galunggong lalaki, kasi yung galunggong lalaki pabilog naman yun. Tingnan nyo mga ka-super mom, gaano kalapot ang ating munggo. Dinurog ko na rin yung unang kalabasa na nilagay ko. O, tingnan nyo gaano kalapot, diba? Ang ganda ng pagkalapot. So, ngayon, dahil dinurog ko na yung unang kalabasa, ilalagay ko na tong kalabasa na hindi ko dudurugin. I-half-cook ko lang siya. Pagka half-cook, ilalagay ko na ang talbos ng kamote, okra, at saka dahon ng malunggay. Pakuloy lang natin. Okay na ang ating piniritong isda. Ahunin na natin sa kanyang buhay. Ayan na, naka-half cook na yung kalabasa. Ilagay na natin ang napakaraming okra, 5 piraso. So, ang okra hindi natin kailangan patagalin ng pakulo kasi di masarap pag na-overcook. So, ilagay na natin ang malunggay. Ang malunggay, kailangan kulong-kulo siya kasi madaling mapanis ang munggo kapag hindi masyadong napakuluan ng malunggay. Kaya inuna ko siya kaysa talbos. Wag natin haluin ng haluin kasi papait siya. Yan, paliliguan lang natin siya ng munggo. Yan, ganyan lang. Kasi pag hinalukay mo yan, papait. Yan ang sekreto sa malunggay. And then talbos. Done cooking. Tapos na. Okay, let's eat. Lunch and dinner. Hanggang dinner na namin to mga super mom. As always, na lagi ko sinasabi, para tipid sa gas at pagod. Kasi hindi pa bumalik sa dating presyo ang gas, 1,000 pa rin mahigit, kaya kailangan ko magtipid. Isang matinding kulo lang to, patayin ko na kasi mainit pa naman ang ating kalan. Yan. Kung nandito lang kayo sa tabi ko mga ka-super mama, amoy mo, mahahalimuyak yung amoy. Amoy masarap. Siyempre, I love my own cooking, my own version, pero hindi nga biro, masarap talaga. Tinikman ko na ang lasa. Ox na ang lasa. Ayan, luto na ang ating inisang munggo. Bye! Thank you for watching!